Sabi ng Panginoon, no worries about for tomorrow, no worries about what you eat, no worries about what you dress. Kasi sabi nga, sa kaharian ng langit, ibinibigay na ng Diyos ang tunay na hapag. Ibinibigay na ng Diyos ang tunay na kaharian na kung saan sabi niya, wala ng kamatayan, kundi ang mamumutawi sa atin ay punong-puno ng kagalakan at kasiyahan. Kaya nga ito yung sanang inaasam natin ng lahat na sa kabila ng ating buhay, sanang iniisip natin ay marating ang tunay nating tahanan sa langit. Sa ating buhay bilang Kristiyano, ipinapakita sa atin, pinapalalahanan sa atin sa bawat yugto ng sandali ng ating buhay, kaginawahan, kasiyahan, kagalakan. You must always put God at the center of your life. Huwag mo nga hayaan ng ibang tao o ang ibang mamutawi sa iyong buhay. Kung nakakaranas ka ng kapigatian, andyan ang Diyos. Pero kung minsan, kapag guminhawa ang buhay, nakakalimutan ang Diyos. Kaya nga ito yung sinasabi sa atin ng Diyos, makaranas ka ng pagdurusa, makaranas ka ng kagalakan, huwag mo kakalimutan ang Diyos. Kung minsan, marami tayong oras sa pagtatrabaho, pero minsan nakakaligtaan yung the essential of our life. Yung makatagpo naman ng Diyos sa loob lamang ng isang araw o sa loob lamang ng isang oras, nahihirapan pa tayo. Realidad ng buhay natin yun eh. Kasi lagi ang iniisip natin, yung comfort, yung kagustuhan ng ating pangkatawan. Pero ang hindi natin iniisip, hinahanap yung kagustuhan naman ng ating kaluluwa eh. Ito yung mahirap sa atin kapag ang Diyos ang nag-anyaya, marami tayong tanggi. Paanyaya na ng Diyos, piging na, salo-salo na, tinatanggihan natin, pero yung birthday, okasyon, kasal, anibersaryo, minsan pa nga di hamak na nagsusuot pa tayo ng magagara eh. Ang nais ng Diyos, hindi yung kasuotan eh. Yung presensya mo is enough. Hindi na kailangan na ikaw ay dumalo sa banal na misa na nakaginto. Hindi. Minsan lang mag-imbita ang Diyos sa atin. Huwag mo naman sanang pagkahindian. Bakit pag ikaw ang hihiling sa Kanya, ang bilis ibigay sa iyo. Pero pag siya ang hihiling sa iyo, ang dami mong dahilan. Sana tingnan natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso. Buksan natin ang ating mga tainga upang patuloy na makatugon sa panawagan ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang araw ng linggo is just a part to refresh our tired bodies. Kasi sa panibagong bukas sa harapin natin, panibagong pagsubok na naman. Pero mas magandang simulan ang panibagong buhay, ang panibagong yugto ng ating bukas kung ikaw ay nagpanibago ng lakas na kasama si Kristo. Alalahanin mo, my dear friends, tayong lahat inanyayahan ng Diyos sa isang banal na piging. Sabi nga, naihanda na ang lahat, ikaw na lamang ang kulang. Amen.